Isang mapagpala at mabiyayang umaga po ng ating Panginoon Jesus sa ating lahat. Purihin po ang ating Diyos sa muling pinagkaloob na panibagong araw ng linggo upang muli po natin sumsambahin sa Espiritu at Katotohanan. Sabi nga po ng ating Panginoon, kung may dalawa at tatlo nagkakatipon sa kanyang pangalan, siya ating nasa kalagitnaan. Sa ating pong panimula, tayo po ito ng lahat at muli po natin buksan ang ating mga spiritual book sa page 182. Ang title po ay Stand Up for Jesus. Stand up for Jesus. Sing. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high His royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, His army shall He lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus, the trumpet call obey, for to the mighty conflict in this His glorious day. Yea, that our men now serve Him against unnumbered foes. Your courage rise with danger, and strength to strength oppose. Stand up for Jesus, stand in His strength alone. The arm of flesh will fail you, ye dare not trust your own. Put on the gospel armor, and watching unto prayer. When duty calls for danger, be never wanting there. Stand up for Jesus, the strife will not be long. This day the noise of battle, the next the victor's song. To him that overcometh, a crown of life shall be. He with the King of glory shall reign eternally. Sa page 317 man po. Page 317. Ang title po ay His Eye is on the Sparrow. His Eye on the Sparrow. Sing. Why should I feel discouraged? Why should I shine?
Aming banal na Diyos, kataas-taasan at makapangyarihan sa lahat, na aming Panginoon na nagpapahayag ng mga upas sa pangyayari nila sa kasimula. Alamang siya, Panginoon Diyos, ng inyong Panginoon at itinakda po ng inyong mga banal na kabatong doon at kautusan. Ito po, Panginoon, sa matilo na kahit namin intindigan at kami po, Panginoon, umaasa sa inyong awa at biyaya, Panginoon. Ito, Panginoon Diyos, ang ipapahayag naman po sa pangyayari simula sa simula na anong nangyari sa nakaraan, ang nangyari dito sa kasalukuyan din sa inyong harapan nyo. Lahat po ito, Panginoon, ito po Ama namin Diyos, kami yung kapasalamat at ibigin ng kalutian at kapuran sa inyong pangalan sapagkat muli na kami pinagkalooban ng araw na ito upang muli po namin kayong sambahin sa Espiritu at Katotohanan. Maraming salamat aming Ama sa inyong pinagkaloob na isang araw, Panginoon Diyos, at sa paggising niyo po pa lang sa amin kanyang umaga, simula pa lang po ng araw ng sinigat, Panginoon Diyos. Salamat po sa inyong kaawaan. Hindi sa kaawaan po sa lahat mo ng kapatulan, Panginoon. At maging sa lahat po ng totoong simbahan, Panginoon. At maging, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay, salamat po sa Panginoon at gagawin po sa kanila. Panginoon, alam po namin, hindi kami karapat-dapat tumanggap ng kahit kalitin, ni kahit liitang awa at mula po sa inyo, Panginoon, sapagkat alam niyo po, Panginoon, ang aming makadagagalan. Kami, Panginoon, ay puti, kami, Panginoon, ay basahan sa inyong paningin, sapagkat po, Panginoon, ay makasalanan, Panginoon. Ngunit dahil po sa malaking pag-ibig na iniibig po ninyo sa inyong mga hinilang at pinili, Panginoon, bago pa man ninyo tinutunan sa inyo, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay nagkaroon ng biyaya na inyong Panginoon kaloob at ng karapatan para sa Espiritu na kaligtasan. Ngunit, Panginoon, salamat po dahil napabilang po kami sa mga sanggol at mahihirap, Panginoon, na hindi pong pinarugdan na makaalam po ng hiwaga po ng inyong kakiyan, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong kaawaan, Panginoon. Huli po namin dinadalangin din, Panginoon Diyos, ang mga iba po yung mga totoong simbahan ng mga daras din po ng kanilang pananambahan sa umaga at sa gabi. Naway hindi po silang gabi ng Panginoon, makarating ng maayos sa kanilang bahay pang katipunan ng Panginoon. At gawin din naman dito sa amin, ang ito pa namin kapatiran, kung papunta po po namin sila dito, ay inyong po silang gabay at Panginoon ng ating Panginoon. Ama, salamat po sa mga pagpapalang patuloy po namin tinatanggap po nga sa inyo. Lalo Panginoon ng mga bagay na spiritual. Tuloy, Panginoon, alam niyo nilikhatin ninyo, hindi lang po sa lupa, hindi maging sa buong sangkalangitan na nalang po lupa, sa buong kalawakan ng dagat, hindi sa kalalaman po nito, hindi sa mga isla sa ilalim po nito, hindi sa mga ibon sa hikpowit at mga hayop sa parang, at lalong-lalo na po sa aming mga buhay. Ito po, Panginoon, itinatay po ninyo ayon po sa inyong mabuting lain at kalooban. Kaya salamat po muli, purihin po, Panginoon, ang kataas-taasan pong pangalan, sapagkat, Panginoon, ang inyong kaharian, kalortian at ang karangalan ng inyong tuloy ng kamanghaman ng Panginoon. Kami umaasa, Panginoon, balang araw po ng kalibutan, kung hindi lang pong kami kaawan at kababatan. Nawa mapabilang po kayo, Panginoon Diyos, sa nararating pong pagkuha po ninyo sa inyong mga hirang sa rapture, Panginoon. Kung hindi pong kalibutan, Panginoon Diyos. Kaawaan niyo po may kahabalan. Patuloy po namin ginagalang, Panginoon, ang aming mga kapatiran na nasa kalalagan ng pagkalibot, Panginoon. Hindi po silang kahabalan at kaawaan. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng desired responsibilidad na hindi po nasahan silang ibalik sa inyong sirkulasyon, Panginoon. Kaawaan niyo po sila at kahabalan, Panginoon. Maging lahat po namin mga kapatiran may karamdaman. Ano po namin patuloy po niya itinuturo sa kanilang mga buhay at nawa, Panginoon, patuloy po gamitin kasangkapan, Panginoon, ang kanilang sakit upang patuloy po nila kang lumatiin, pangaralan at papurihan, Panginoon. Yan din naman, Panginoon, tuloy namin dinadalangin din, Panginoon, na ang tikipong ito, ang pananambahan ito, Panginoon, maging ayon lamang po sa Espiritu, hindi po sa naman. Lahat po, Panginoon, ng karoratian, karangal at kapangyarihan at ng kamahalan ng kadakilhaan. Kaming soberano po, Panginoon, ng isa ng soberano ng Diyos, Panginoon. Sa kanan po muli ng aming Panginoon, Panginoon, pakapwede ng pagligtas ng aming Panginoon sa Kristo at sa pakikisama po ng banal na Espiritu. Ito po ang samuhin ng pinalangin. Amen. Amen. Sa pagpapatuloy po ng pagbasa po ng salita ng ating Panginoon, ating pong muling buksan ng ating mga Biblia sa Pilipos chapter 2, verse 1 hanggang 30. Philippians chapter 2, verse 1 hanggang 30.
Ganito ang sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang salita, ang wikang Tagalog ang Biblia. Philippians chapter 2, verse 130. Kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan di Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang mahinahong awa at habag, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo'y magkaisa ng pag-iisip, magtaglay ng isa ring pag-ibig, na magkaisa ng akala, at isa lamang pag-iisip, na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip, na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalo mabuti kaysa sa kanyang sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa na may ay sa iba't iba. Magkaroon kayo sa inyong pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na siya bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus hinubad niya ito at naganyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhas ay nasumpungan sa anyong tao, siya nagpakababa sa kanyang sarili, na nagbasuno rin hanggang sa kamatayan, sa kamatayan sa krus. Kaya siya naman ipinadakila ng Diyos, at siya binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod, nang nanga sa langit, at nang nanga sa ibabaw ng lupa, at nang nanga sa ilalim ng lupa, at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Kristo ay Panginoon, sa ikalululahati ng Diyos Ama. Kaya nga may nangaminahan ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi pagkus pa nga ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulong at pagtatalo, upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungi sa gitna ng isang lahing bigo at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanlibutan, na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan, upang may ipagkapuri ako sa kaarawan ni Kristo, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, hindi nagpagalman ng walang kabuluhan. Kahit ako'y maging hain sa paghahandog at paglilingkod ng inyong pananampalataya, ako'y nakikipagkatuwa at nakikigalak sa inyong lahat. At sa ganyan ding paraan, kayo'y nakikipagkatuwa naman at nakikigalak sa akin. Datapot inaasahan ko sa Panginoong Hesus na suguing madali sa inyo si Timoteo, upang ako naman ay mapanatag pagkaalam ko ng inyong kalagayan. Sapagkat walang taong katulad ko ang pag-iisip na nagmamalasakit na totoo sa inyong kalagayan. Sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang sa kanilang sarili, hindi ang mga bagay na ni Jesucristo. Ngunit nalalaman ninyo ang pagkasubok sa Kanya na gaya ng paglilingkod ng anak sa Ama, ay gayon naglilingkod siyang kasama ko sa kalalaganap ng Ebanghelyo. Siya nga ang aking inaasahang subuin madali, pagkakita ko kung ano ang mangyayari sa akin. Datapot umaasa ako sa Panginoon na diya'y makararating din naman akong madali. Ngunit inakala kong kailangang subuin sa inyo si Epaprodito, na aking kapatid at kamanggagawa at kapwa-kawal at inyong sugo at katiwala sa aking kailangan. Yamang siya'y nananabik sa inyong lahat, at totoong siya'y namanglaw, sapagkat inyong nabalitaan na siya'y may sakit. Katotohanan nga nagkasakit siya na malapit na sa kamatayan. Ngunit kinahabagan siya ng Diyos, at hindi lamang siya, kundi pati ako, upang ako'y huwag magkaroon ng saping-saping kalumbayan. Siya nga'y sinugo kong may malaking pagpipilit, upang pagkakitang muli sa inyo sa Kanya, kayo'y mga galak at ako'y mabawasan ng kalumbayan. Tanggapin nga ninyo siya sa Panginoon ng buong galak, at ang gayon, ipupupurihan ninyo. Last verse. Sapagkat dahil sa pagpapagay kay Kristo ay nalapit siya sa kamatayan, na isa na sa panganib ang kanyang buhay upang punan ang kakulangan sa inyong paglilingkod sa akin. Purihin po pagbasa ng salita ko ng ating Panginoon. Amen. Kayo po ay manalangin.
Manalangin ng paghahandog. Purihin ka, O Panginoon, na Diyos ng Israel magpakailan-kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian at ang pagtatagumpay at ang karangalan. Sapagkat lahat na nanga sa langit at nanga sa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo. At ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan. At nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay napasasalamat sa iyo. At aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ba kami na kusang makapaghandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo, at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay niyo sa amin. Sapagkat kami ay mga dayuhan at manlalakbay sa harap mo. Gaya ng lahat ng aming mga ninuno, ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon naming Diyos, lahat ng kasaganaang ito na inihandog namin ay nagmumula sa inyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa inyo. Alam namin, aming Diyos, na inyong sinisiyasat ang puso at nalulugod kayo sa katapatan. Sa katuwiran ng aming mga puso ay kusang loob at walang pag-iimbot na inihandog namin ang lahat ng bagay na ito. At lubos kaming nagagalak sa kusang loob na paghahandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoon, Diyos ni na Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasaw nawang ito ay panatilihin ninyo sa puso naming lahat at manatili nawa kaming tapat sa inyo. Amen. Sa ating panguli at awiting spiritual, pusang po muli natin ang ating mga spiritual book sa page 222. Ang title po ay Revive Us Again.
Mabiyayang umaga sa inyong lahat. Buksan po natin muli ang ating pong mga Bible. First Timothy chapter 5. Unang Timoteo, Kabanata 5, talatang 14. First Timothy chapter 5, verse 14. Narito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ibig ko ngang magsipag-asawa ang mga batang babaeng bao, magsipanganak, magsipamahala ng sambahayan, huwag magbigay sa kaaway ng anumang pagkadahilanan ng ikaliliba. Sundan naman natin sa Titus chapter 2. Titus chapter 2 verse 3. Tito Kabanata 2 talatang 3. Nagayon din, ang matatandang babae ay maging magalang sa kanilang kilos, hindi palabintangin, ni paalipin man sa maraming alak, mga guro ng kabutihan. 4. Upang kanilang maturuan ang mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kani-kanyang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, mangagpakahinahon. Pagpalain ng Panginoon Diyos ang pagbasa ng kanyang banal na salita. Ang pamagat ng mensahe nating tatalakayin ay The Woman and Her Children. The Woman and Her Children. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, banal, makapangyarihan, kataas-taasan, aming Ama na nasa langit, luwalhati, karangalan at kapurihan ang siyang sumainyo. Sambahin kayo, Diyos, kami nagpapasalamat na kami nakapagpapatuloy sa biyaya po ninyo ng paglilingkod sa inyo. Dalangin po namin na ihanda niyo ang aming mga puso sa pagtunghay ng iyong mga salita. Kami po, O Diyos, ay magkaroon palagi ng hangarin na gawin ang iyong kalooban sa aming buhay. Pakasakdalin niyo kami, dalisayin niyo kami sa pamagitan ng iyong mga salita. Ang banal na Espiritu nawa ang mag-convict sa amin. Pakita niyo ang aming tunay na kalalagayan sa salamin ng iyong mga salita. Naway kalugdan niyo na ipahayag sa amin ang iyong kaluwalhatian, ang iyong sarili, lubos pa namin kay makilala, at ang iyong anak na si Jesucristo. Pagpalain niyo po ang pagpapahayag ng iyong mga salita para sa iyong karangalan, kaluwalhatian at kapurihan. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ito po aming dalangin. Amen. Salamat. Mga kapatid. Si Pablo po ay nagbigay ng kanyang payo, mahalagang mga payo sa mga kababaihan, kapwa sa mga young women at aged or older women. Sa mga young women, sa 1 Timothy chapter 5 verse 14, again, ang sabi po ni Pablo, ibig ko nga magsipag-asawa ang mga batang babaeng bao, magsipanganak, magsipamahala ng sangbahayan, huwag magbigay sa kaaway ng anumang pagkadahilanan ng ikaliliba. Pansin niyo po, young women. Now, itong mga young women na ito ay young widows. Ito yung mga bata pa na may mga asawa, tapos namatay ang mga asawa nila, kaya napaaga ang kanilang pagiging mga byuda. At yan ay mababasa natin sa verse 11. Ngunit tanggihan mo ang mga batang babaeng bao. So ang advice ang payo o ang utos ni Apostle Paul sa mga batang babaeng bao ay magsipag-asawa at bear children, magsipanganak. Samantala, doon naman sa mga older women, sa Titus chapter 2, verse 3, inatasan ni Pablo ang mga aged women or older women na magturo ng magandang asal, maging mga guro ng kabutihan. And then in verse 4, upang kanilang maturuan
ang mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kani-kanyang asawa. Bear children, love their children. Kaya ngayon po ang pamagat ng ating mensahe ay the woman and her children. So ngayon pong umaga, nais kong talakayin natin ang paksa tungkol sa motherhood. Pag-usapan po natin ang God-given role ng pagiging isang ina. Ayon sa itinuturo ng banal na kasulatan. Una sa lahat ay ang impluensya ng isang ina. Maraming factors po ang nakakapag-impluensya ng ating mga buhay. Nandiyan ang heredity, environment, association. Kaya nga may kasabihan na, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Association. Kung sino yung ating palaging nakakasalamuha, nakakasama, malaki ang influence niyan o impact niyan sa ating buhay. Pero, ang lahat ng mga ito ay nakakapag-contribute sa kabuuan ng ating personalidad o pagkatao. Subalit, wala nang higit pa sa impluensya ng isang ina. Katunayan nga, ang impact na naidudulot ng ina sa kanyang mga anak ay napakalaki. Kung kaya't may kasabihan, ang kamay na nag-uga ng duyan ang nagahari sa mundo. Ang impluensya ng isang ina sa kanyang mga anak ay hindi kailanman matatawaran. Yung impluensya at mga panalangin ng isang inang banal ay naging isang malaking pagpapala at inspirasyon sa hindi na mabilang na dami ng mga buhay na kanyang na-influensyahan. Si Grover Cleveland ay naging gobernador ng New York noong 1882 sa Amerika. Nung siya ay naging governor, sumulat siya ng isang liham sa kanyang kapatid na lalaki na nagsasabi, nalalaman mo, kung nabubuhay lamang ang ating ina, mas lalo akong magiging panatag. Lagi kong iniisip na malaki ang kinalaman ng kanyang mga panalangin sa aking mga tagumpay. At hindi nga nagtagal, pagkalipas ng 3 taon, si Grover Cleveland ay naging ika-22 presidente ng Amerika noong 1885. 4 na taon siyang naging president. At pagkalipas ng 5 taon, muli naging presidente na naman siya ng Amerika, ika-24 na presidente ng Amerika. Minsan sinabi ni Abraham Lincoln, ang ika-16 na presidente ng Estados Unidos, sabi niya, lahat ng kung ano ako ngayon at lahat ng magiging ako ay utang ko sa aking ina. Bawat ina ay mayroong napakalaking oportunidad na maimpluwensyahan ang kanyang mga anak para sa Diyos o maaring maging laban sa Diyos. Walang sino mang taong pinakamalapit sa isang musmos na bata sa panahon ng kanyang murang edad at mga panahon ng paghubog kundi ang isang ina. Mula sa kanyang mga labi, natuto tayo magsalita. Mula sa kanyang mga hakbang, natuto tayong lumaki. Mula sa kanyang mga asal, nabuo sa atin ang isang karakter. Ang trabaho ng isang ina na mahubog o maghubog ng mga buhay at karakter ay masasabi at may tuturing natin na isang napakalaking responsibilidad. Tama? Wala na yatang trabaho o gawain sa ilalim ng araw na masihigit pa kaysa sa pagpapalaki at paghubog ng mga bata para sa Diyos. At isugo sila sa mundo upang mamuhay na makadiyos na pamumuhay. At yan ang dahilan, mga kapatid, ang mga ina ng mga batang nagsisilakihan
pa ay nararapat na maging keepers at home. You see? Yan ang itinuturo natin. Yan ang binibigyan natin ng halaga at diin. Sapagkat yan ang itinuturo ng banal na kasulatan ng mga kababayan. First and foremost, dapat sila ay mga keepers at home. O tapos, iiwanan ng tahanan, iiwanan ng bahay para sa pampublikong gawain. O sino ngayon mga ngalaga, sino ngayon magtuturo sa mga bata? Nakita ho ninyo? So nakita ho natin mga kapatid kung papaano binibigyang importansya, diin at kahalagahan ng Biblia ang papel ng isang babae, lalo na kung siya ina. Napakalaki ng kanyang gampanin, napakalaki ng kanyang responsibilidad na inatang sa kanya ng Panginoon at napakahalaga niyan na ngayon binabaliwala na ng karamihan. Ang impluensya ng isang ina, hindi ho matatawaran niya. Ngayon, tingnan natin ang impluensya ng ina sa kanyang anak na lalaki. Mula sa payo o mula sa utos ni Solomon, makakapulot po tayo ng 5 area ng pagtuturo na kinakailangan upang ang mga anak na lalaki ay lumaki bilang mga men of God. Una, ano ang dapat na ituro ng ina sa kanyang anak na lalaki? Number 1, teach him to stand alone. Teach him to stand alone. Ang tunay na lalaki, meron niyang matibay, meron siyang sarili at matibay na paninindigan. Dapat ganyan ang karakter ng isang tunay na lalaki. Meron siyang matibay na paninindigan. Kaya nga kanina inawit natin, stand up. Stand up for Jesus. Stand with His strength alone. We have to stand up as men of God. Kaya yan ang dapat ituro ng isang ina sa kanyang anak na lalaki. Sa Kawikaan, Kabanata 1, in Proverbs chapter 1, dito po'y binigyan ng diin ang kahalagahan ng pagtuturo sa mga anak na lalaki, yung importansya na siya'y tumayo at manindigan sa sarili niyang biblikal na paniniwala o conviction, kahit na nangangahulugang siya na lang ang nag-iisang tumatayo. Sa Proverbs chapter 1, dito po sa talatang 10, ganito ang sabi, anak ko, kung ikaw ay hikayati ng mga makasalanan, huwag mong tulutan. 11, kung kanilang sabihin, sumama ka sa amin. Tayo magsibakay sa pagbubo ng dugo. Tayo mga kubli ng silo na walang anumang kadahilanan sa walang sala. Verse 12, sila'y lamunin nating buhay na gaya ng Sheol at buo na gaya ng nagsibaba sa lungaw. Tayo makakasumpong ng lahat na mahalagang pag-aari. Ating pupunuin ang ating mga bahay ng samsam. Parang iniimpluensyahan, hinihikayat noong itong binata o itong anak na lalaki ng kanyang mga peer group, yung kanyang mga barkada na gumawa ng masama. So ano dapat niyang gawin? Ang sabi sa talatang 14, ikaw ay makikipagsapalaran sa gitna namin, magkakaroon tayong lahat ng isang supot. Verse 15, anak ko, huwag kang lumakad sa daan na kasama nila. Pigilin mo ang iyong paa sa kanilang landas. Napansin niyo, may 3 pong pangunahing mga utos, 3 major commands. In verse 10, anak ko, kung ikaw ay hikayati ng mga makasalanan, huwag mong tulutan. Verse 15, pangalawa, anak ko, huwag kang lumakad sa daan na kasama nila. Pangatlo, pigilin mo ang iyong paa sa kanilang landas. Ang sinasabi ni Solomon, kung ang nakararami ay lumihis sa landas ng Diyos, ikaw ay sumunod pa rin sa landas ng Diyos. Huwag doon sa landas o sa mga nakararami. Yan yung sinasabi rito ni Solomon. Kahit na mga hulugan na nag-iisa ka na lang sa landas na yon. Do not follow the crowd. Follow God. Remain in God's path, even if it means walking the path alone. In Proverbs chapter 13, verse 20, itong napakagandang
katuruan, payo at utos para sa mga anak na lalaki at para din naman sa ating lahat. 13:20 ng Proverbs, lumakad ka na kasama ng mga pantas na tao at ikaw ay magiging pantas. Ngunit ang kasama ng mga mangmang ay mapapariwara. He that walketh with wise men shall be wise, and a companion of fools shall be destroyed. Yun ang dapat niyang samahan. Yun ang dapat niyang maging mga kaibigan, mga pantas, upang siya maging pantas. So teach him to stand alone. Pangalawa, teach him to be open to God's counsel. Turuan ang mga anak na lalaki na maging bukas sa payo ng Diyos. Doon naman sa Proverbs chapter 3, sa talatang 11, Proverbs chapter 3 verse 11, ganito ang sabi, My son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of his correction. For whom the Lord loveth, he correcteth, even as a father the son in whom he delighteth. Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. Proverbs 3, verses 11 to 13. Ang isang malambot na puso sa Diyos ay isa sa mga palatandaan ng pagkalalaki. Ang isang malambot na puso sa Diyos ay isang palatandaan ng pagkalalaki. Kahit si David ay isang hari at mandirigma, matapang na tao, siya ay isang lalaking tinalulugdan ng puso ng Diyos, na gumagawa ng kalooban ng Diyos. Si David po ay bukas sa payo ng Diyos. At yan ang naging kapahayagan sa Acts chapter 13. Acts 13:22. Acts chapter 13 verse 22. Pakinggan niyo sabi. At nang siya'y alisin niya, ay ibinangon niya si David upang maging hari nila, na siya rin namang pinatutuhanan niya at sinabi, nasumpungan ko si David na anak ni Jesse, na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso, na gagawa ng buong kalooban, o ng buong kalooban ko. Turuan ang mga batang lalaki na maging bukas sa payo ng Diyos, na magkaroon sila ng malambot na puso para sa Diyos. Turuan ang mga lalaki manindigan kahit na sila'y nag-iisa na lang. Turuan ang mga lalaki na maging bukas sa mga payo ng Diyos. Narito ang pangatlo. Teach him to deal temptation. Teach him to deal with temptations. Ang kawikaan ay nagbanggit ng dalawang pangunahing mga tukso: sexual temptation and excessive indulgences. Yan yung delikado sa mga tukso. Sexual temptation at excessive indulgences sa mga pagkain, mga inumin, at mga kasiyahan. Mahilig ang mga lalaki dyan. May mga dangers sa sexual temptation na dapat ituro ng mga magulang sa kanilang mga anak na lalaki. Tingnan natin sa Proverbs chapter 5 ang katuruan. Proverbs chapter 5 verse 1. Anak ko, pakinggan mo ang aking karunungan, ikiling mo ang iyong pakinig sa aking unawa. My son, upang makapag-ingat ka ng kabaitan, at upang ang iyong mga labi ay makapag-ingat ng kaalaman. 3. Sapagkat ang mga labi ng masamang babae ay tumutulo ng pulot, at ang kanyang bibig ay madulas kaysa langis. 4. Ngunit ang kanyang huling wakas ay mapait kaysa sa anhempo, matalas na parang tabak na may talim sa magkabila. Last verse. 5. Ang kanyang mga paa ay
nagsisibaba sa kamatayan, ang kanyang mga hakbang ay nagsisihawak sa Sheol. Ito ang mga panganib kapag ka ang isang lalaki ay nahulog sa kamay, sa bisig ng isang babaeng patutot. Inaakit siya. Hinihikayat siya. Kung kaya't nararapat na malaman ng isang lalaki, anong dapat niyang gawin? Ingatan niya ang kanyang sarili. See? Huwag bumigay. Layuan niya sapagkat talagang magdudulot ito ng kamatayan. Ang kanyang makbang ay nagsisihawak sa Sheol. Parang tabak na may talim sa magkabila, napakatalas, mapanganib. Kaya dapat yan ang ituro. Ganon din naman mga kapatid, ang excessive indulgences. Kapag naging alipin tayo sa mga kasiyang ito, ito po ang magiging Panginoon nila na magdudulot ng kalupitan sa kanila. Proverbs chapter 23. Tingnan po natin ang katuruan at payo doon. Proverbs chapter 23 verse 19. Makinig ka, anak ko, at ikaw ay magpakapantas at patnubayan mo ang iyong puso sa daan. Verse 20, huwag kang mapasama sa mga mapaglango, sa mga mayamong mangangain ng karne. Ayan. Alam niyo na yan. Pulutan, inuman. Huwag kang mapasama, sabi po ni Solomon, sa mga mapaglango, sa mga mayamong mangangain ng karne. 21, sapagkat ang manglalasing at ang mayamo ay darating sa karalitaan. Walang kabuluhan. At ang antok ay magbibihi sa tao ng pagkapulubi. So napakaganda kung ito ay susundin ng mga anak na lalaki. Lalo na mga kabinataan. Magandang payo yan. Yan ang ituro kung paano iwasan ang tukso. Ingatan ang kanilang mga sarili upang huwag masira ang kanilang mga buhay. Pang-apat, teach him how to handle money. Teach him how to handle money. Yung subject patungkol sa finances, may 4 na area yan. Kasi ang tanong, ano bang ginagawa sa pera? Ang alam lang ng tao, ang ginagawa sa pera, gastusin. Walang ibang alam ang tao, kundi gastusin, gumastos, bumili. Yun lang ba ang ginagawa sa pera? Hindi, may 4 na bagay na dapat nating gawin sa pera. Number 1, turuan ang mga anak na lalaki na magbigay. Teach your son to give. Turuan mo magbigay ng tithes. Sabi ng Proverbs 3:9, honor the Lord with your substance. Parangalan mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik. And with the first fruit of your increase. Kailangan matutunan niya na una muna sa lahat Diyos. Diba? Kailangan kilalanin muna niya ang Diyos sa kanyang buhay, na ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay sa mundo nito. Na ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan, kung kaya't bilang pagpapakita ng ating pong appreciation, pagpapasalamat, isa-isang tabi natin yung parte ng Diyos, yung 10%. Bilang pagkilala na, Panginoong Diyos, ito po ang ipinagkaloob niyo sa akin, at bilang nagmamay-ari ng lahat ng bagay, ito po ang inyong parte, ayon sa inyong ipinagutos. Dapat matutunan yan. Una muna Diyos, turuan magbigay, and then, magkawang gawa, tumulong sa mga mahihirap. Yan. Giving to the poor. So teach your son to give. Pangalawa, teach your son to earn. That's what we do with money. We earn. Kaya nga naghahanap buhay, nagtatrabaho, nagsisikap para kumita. Kaya turuan siya ng ilang mga skills para makakuha ng pagkakakitaan. Teach
your son to learn some skills from where he could derive his income. Some skills. Napaka-importante pa naman sa mga lalaki yan. Kasi sila ang magiging padre de pamilya. Di ba? Sila ang bubuhay ng kanilang magiging pamilya. Yung kanyang mapapangasawa, yung kanilang mga magiging mga anak. O tungkol yan, pangunahing trabaho ng lalaki yan eh. Di ba? Kaya dapat yung lalaki turuan na maging masipag sa pag-aaral para makatapos, tapos makapaghanap buhay at maging masipag sa paghahanap buhay. Nang sa gano'n may taguyod niya ang kanyang pamilya. Napaka-importante yan. Mahalaga yan para sa isang lalaki. Dapat maintindihan yan. Encourage natin yung ating mga anak na mag-aral. Huwag pabayaan ang pag-aaral. Tapusin ang pag-aaral. Huwag muna makipagrelasyon. Huwag muna makipag-boyfriend o girlfriend. Tapusin muna ang pag-aaral. Saka na muna yan. Mayroon tamang panahon dyan. May tamang lugar dyan sa pagkikipagrelasyon. Dapat tinuturo yun eh. Yung pinagalingan kong simbahan noon Bible Baptist, di tinuro sa amin yun eh. Ang tinuro sa amin, huwag na raw kami mag-aral, huwag na raw kami magtrabaho, maglingkod na lang sa Panginoon, darating na raw ang Panginoon. Yung turo sa amin noon Wala nang halaga na mag-aral pa. Maliho yun. Dapat turuan natin ang ating mga anak, mag-aral ng mabuti, maghanap buhay, sapagkat ang turo ng Biblia, ang hindi maghahanap buhay ay hindi kakain. Dapat gano'n. Teach your son to earn. Pangatlo, teach your son to spend wisely. Yan. Wise spending of money. And then pangapat, teach your son to save money for his future, for emergency purposes. Kaya nga may kasabihan tayo, kung may isinuksok, may magnanakaw. Pag may isinuksok, may madudukot. Sa panahon ng pangangailangan, yun po, 4. Yan ang ginagawa sa pera. Hindi lang puro gastos. Give, earn, spend, save. Yan ang dapat ituro sa mga anak na lalaki. Para maging responsable ho sila. Yan. Ngayon naman, tunghayan natin ang impluensya ng ina sa kanyang mga anak na babae. The mother's influence to her daughter. Paano ho palalakihin ang mga anak na babae na maging wise at godly? Wala tayong ibang maaaring puntahan na reliable pagdating sa ganitong usapin at katuruan na maaasahan talaga natin kundi Proverbs 31. Proverbs 31. Sa Proverbs 31 ay ibinigay rito ang 5 area na dapat mag-concentrate pagdating sa pagtuturo sa mga anak na babae. Bagamat meron po akong separate message tungkol dito na ang pamagat ay The Virtuous Woman, pero pumulot po tayo ng ilan po dito. Sa susunod ay tatalakayin po natin yan isa-isa. The Virtuous Woman. Yan ang dapat na maging pattern, example, modelo na dapat sundin at gayahin ng mga kababaihan. Proverbs 31. Puntahan po natin Proverbs chapter 31. Alright. Ang unang bagay, maraming dapat ituro pero narito lang ang ilan sa mga mahalagang bagay na dapat ituro sa mga anak na babae. Una, teach her to realize the value of being wise. Teach your daughter so that she may be able to realize how valuable wisdom is. Karunungan. Wisdom. Tinipos talatang 10, isang mabait na babae,
Hirap ang Tagalog, hirap ang Pilipino na isalin yung salitang virtues eh. Dito sinalin, mabait na babae. Sa ibang salin naman, gracious, grace, a woman of grace. Sa iba naman ay babaeng masipag. Pero sa English, isa lang, virtues. Andun na lahat. Okay. Masipag, mabait, mabuting babae, pagsamasamahin natin yan. Ang tawag dyan ay virtuous woman. A man or a woman of virtue. A woman with grace. And she is indeed a woman of God. A true woman of God. Isang mabait na babae. Sinong makakasumpo? Para bang napakahirap yata makasumpo. Parang yung tanong ay nagpapahiwatig na, Jurassic na. Ang mga virtuous women. Extinct. That's the word. Parang extinct na. I hope hindi pa. I hope lahat dito ng mga babae ay may tuturing na virtuous woman. I hope and pray. At sana ito po ang maging desire ng lahat ng mga kababaihan ng Diyos na maging virtuous woman. Sinong makakasumpong sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapupo kaysa sa mga ruby? Very rare. Ibig sabihin, rare. Bihira ka na lang makahanap ng ganyang uri ng babae. Sa 26, ito naman ang sabi. Verse 26, binubuka niya ang kanyang bibig na may karunungan. Wisdom. At ang kautusan ng kagandahang loob ay nasa kanyang dila. She can talk, she can speak with wisdom because she is a wise woman. She is a woman of wisdom. That is why. Kapag na-realize niya na ang wisdom o ang karunungan ay mas mahalaga kaysa sa mga alahas, gagawin niya ang unang hakbang upang makamtan ito. Nakakalungkot, karamihan sa mga babae, ang pinahalagahan ay mga alahas. Patay na patay ang mga babae dyan. Tama, mali? Di ba? Pero hindi nila na lalaman, hindi nila na-realize na higit na mahalagang karunungan. Basahin yung aklat ng Proverbs, paulit-ulit na sinasabi ni Solomon, ang karunungan ay higit na mahalaga kaysa sa ginto at pilak, kaysa sa mga alahas. Ang pagiging pantas ang una't higit sa lahat. Ano ba ang wisdom? What is wisdom? Wisdom is the ability to make sensible decisions and judgment based on personal knowledge and experience. Kailangan ng karunungan kapag tayo ay nalalagay sa mga sitwasyon na kailangan nating magdesisyon. Kailangan nating magpasya sa ating buhay upang wag tayo magkamali. At yung pagpapasya o tamang pagpapasya ay nakabatay po yan sa ating personal na kaalaman at karanasan. Ibig sabihin, kung mas malawak ang iyong kaalaman, mas malawak ang iyong karanasan, most likely kapag ikaw ay nagdesisyon sa buhay, hindi ka magkakamali. Tama ang iyong magiging desisyon sa buhay. Tama ang magiging pasya, hatol at desisyon. Yan ang kailangan, wisdom. At hindi lang yan para sa mga babae, para din sa ating mga kalalakihan. We need wisdom. At yan ang tinuturo ng banal na kasulatan. Magkaroon tayo ng wisdom, karunungan. So that we can make sensible decisions. Tamang desisyon. At hatol, judgment sa ating mga buhay. Kaya mahalaga ho yan. Teach her to value wisdom. Teach her to realize the value of being wise. Pangalawa, na ituturo sa mga anak na mga babae, develop
in her a spirit of submission. Na yan ang palagi na lang nating binibigyang diin sa ating mga pagtuturo sa mga nakalipas na linggo, pagpapasakop. Kasi nga yan po ang pangunahing tungkulin ng babae na ipinataw sa kanya ng kanyang Diyos ang magpasakop, submission. Look at in verse 11. Verse 11, ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya, at siya'y hindi kukulangin ng pakinabang. Verse 12, gumagawa siya ng mabuti sa kanya. Kasi mapagpasakop, masunurin sa kanyang mister, at hindi kasamaan lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay. Sila? Sapagkat alam niya kung anong kanyang papel. Alam niya kung anong kanyang tungkulin para sa kanyang asawang lalaki. Ang sumunod at magpasakop. Ang isang wise woman ay meron siyang servant's heart. Ginagamit niya ang kanyang buhay upang itaguyod ang iba. Una, ang kanyang asawang lalaki. Pangalawa, ang kanyang mga anak. At ang mga tao sa kanyang paligid. Tandaan natin yan. A wise woman has a servant's heart. Ginagamit niya ang kanyang buhay para sa ikabubuti at ikatataguyod ng kanyang kapwa. Ang iyong anak na babae ay mas malamang na magkaroon ng isang masunuri na espiritu kung nakikita niya ang mapagpakumbabang espiritu ni Kristo na nagkatawang tao sa iyong pang-araw-araw na buhay. Mas lalong magkakaroon ng impact, ng bisa, ng epekto, ng pagtuturo, ng pagpapasakop sa inyong mga anak na babae kung ikaw mismo nakikita nila ang mapagpakumbabang espiritu ni Kristo na nagkatawang tao sa iyong pang-araw-araw na buhay. Develop in her a spirit of submission. Pero siyempre, ikaw muna, bilang isang ina, gawin mo rin yun. Gawin mo muna. Para mas effective ang pagtuturo, mas kapani-paniwala. Submission. Napaka-importante, malaman niya ng mga babae na yan ang dahilan kung bakit may mga pastora na ngayon, may mga babaeng preacher. Kasi nga hindi nga tinuturo yan eh. Hindi nila alam yan. O pastora ka, tuturo mo ba yan? Kaya mo ba ituro yan? Paano mo ituturo yan? Ikaw nga mismo, hindi nagpapasakop eh. Hindi ka nagpapasakop sa turo, sa aral ng Diyos. Parte yan ng pagtuturo eh. Nasa Biblia yan eh. Tuturo dapat yan. Spirit of submission. Okay? Genesis 3:16 pa lang, nandun na yung prinsipyo yun eh. Ang lalaki ang magiging Panginoon mo, magpapahinuhod ka bilang babae sa kalooban ng iyong asawang lalaki. O kung wala ka man asawa at sa tatay, basta sa lalaki. See? Tuturo dapat yun. Develop in her spirit of submission. Pangatlo, teach her the skills of her hands. Teach her the skills of her hands. Sa madaling salita, ang babae, masipag. Ang kanyang mga kamay ay nagpapagaan. Tingnan niyo ang verse 13. Siya'y humahanap ng balahibo ng tupa at lino at gumagawang kusa ng kanyang mga kamay. O ang mga kamay ng mga ina. O ang kamay ng mga kababae. Masisipag. Ito po ang nakikitang pagpapahayag ng karunungan. Ito ang wisdom na nagbibigay ng mga praktikal na kasanayan para sa pang-araw-araw na pamumuhay. That is wisdom in action. Teach her the skills of her hands.
Kasipagan ang dapat itinuturo. Then pang-apat, teach her how to handle money. Yan. Teach her how to handle money. Kung papaano mo tinuturuan ang iyong anak na lalaki ang tungkol sa pera, kailangan mo ring itanim ang mahusay na karunungan sa pananalapi sa iyong mga anak na babae o sa anak na babae. Bilang isang pamilya, pag-aralan ang ilang matalinong paraan ng paggastos at pag-ipon ng pera. Verse 16, kanyang minamasdan ang bukid at binibili. Paano siya nakakabili? Yun, may ipon. You see that? Ipon. Kaya sabi ko nga sa mga anak ko, mga nagtatrabaho, mag-ipon kayo. Sikapin nyo mag-save. Save. Kahit maliit, mag-ipon. Wag na hindi nyo gagawin yan. Mag-ipon. For your future, for emergency purposes. Sa pamagitan ng kanyang kamay, ay nagtatanim siya ng ubasan. Napakasipag talaga nitong virtuous woman na to, no? Napakasipag. Talaga, ang tawag nga sa kanya, mabait na babae. Virtuous, gracious woman, industrious woman. Yan. So, ituro sa kanya papaano mag-handle ng money. Eh, lalo ngayon sa ating panahon, sino ang Secretary of Budget sa bahay? Sino ang Secretary of Budget sa bahay? Kadalasan, asawa no? Nanay. Ministry of Budget. Siya yung accountant, siya yung treasurer, siya yung sa budget. Siya. Kaya napakalaking bagay kapag ka ang isang babae ay naturuan ng tamang pamamaraan ng paghawak ng pera. Pinag-aaralan yan eh. Turo yan oh. Hindi yan instinct. Pinag-aaralan yan. See? Dapat pag-aralan. Paano mag-manage, mag-handle ng pera. Then panghuli mga kapatid, teach her the blessings of hard work. Yeah. Teach her the blessings of hard work. Look at in verse 17. Binibigkisan niya ang kanyang mga balakang ng kalakasan at nagpapalakas ng kanyang mga bisi. Hindi niya kahit itong babaeng ito ay masipag, pero hindi niya pinababayaan ang kanyang katawan, ang kanyang kalusugan. Verse 18, kanyang namamalas na ang kanyang kalakal ay makikinabang, ang kanyang ilaw ay hindi mamamatay sa gabi. Pupuyat. Masipag talaga. 19, kanyang itinangan ang kanyang mga kamay sa panulid at ang kanyang mga kamay ay humahawak ng panghabi. Iginagawad niya ang kanyang kamay sa dukha. Oo, inaabot niya ang kanyang mga kamay sa mapagkaila. Mapagbigay. Galing ano? 21, hindi niya kinatatakot ang kanyang sambahayan sa Niniebe sapagkat ang buong niyang sambahayan ay nakapanamit ng mapula. Anyway, ito naman ay ating tatalakayin yan sa susunod nating pag-aaral. Nakita natin kung gaano kasipag ang babaeng ito. Kaya dapat ituro din yan sa mga anak na babae. Sapagkat ang babaeng pantas ay hindi ho natatakot na gumawa o maghanap buhay o magtrabaho. Verse 25, kalakasan at kamahalan ay siyang kanyang suot at kanyang tinatawanan ang panahong darating. At alam po ninyo, ang magiging gantimpala ng isang virtuous woman, ito po, verse 28. This is her reward. Nagsisibango ng kanyang mga anak at tinatawag siyang mapalad. Gayon din ang kanyang asawa at pinupuri niya na sinasabi, maraming anak na babae ay nagsisigawang may kabaitan, ngunit ikaw ay humihigit sa kanilang lahat. Hindi ba sapat na yan na gantimpala?
reward para sa isang babaeng napakasipag na purihin siya, parangalan siya ng kanyang sariling sambahayan. Ano pang gantimpalang hahanapin ng isang babae? Kundi ganitong papuri ng kanyang sariling sambahayan. At dahil dyan, naibsan ang lahat ng kanyang pagod. Di ba? It's very rewarding. Very rewarding. Nang si Pablo po ay nangaral sa Listra, nakakilala siya ng isang magandang pamilya. Isang binata ng pangalan ay Timothy, at ang isang ina ng pangalan ay si Eunice, ang ina ni Timothy, at ang kanyang lola na ang pangalan ay Lois. Pagkalipas ng panahon, ipinaalala ni Pablo kay Timothy ang pananampalataya na unang namalagi sa kanyang ina at lola. Ganito ang sabi ni Pablo kay Timoteo. 2 Timothy chapter 1 verse 5. 2 Timothy chapter 1 verse 5. Paul said, na inaalaala ko ang pananampalatayang hindi pakunwari na nasa iyo. Natuklasan, nalaman ni Paul ang kahanga-hanga at napakagandang pananampalataya na tinataglay ni Timothy. Pero saan kaya galing yun? Sino kaya ang nagturo sa kanya? Sino kaya ang nagbahagi sa kanya? Ito ang sabi, na namalagi muna kay Loida na iyong lola o lelam, at kay Eunice na iyong ina. At ako'y naniniwalang lubos na nasa irin naman. Nakita niyo mga kapatid? Kanino natutunan ni Timothy ang tamang pananampalataya? Sa kanyang ina at lola. Napakapalad ni Timothy na nagkaroon siya ng isang banal na nanay at lola. Godly mother and godly grandmother. Kaya dapat ituring ng mga anak na isang pinagpala na magkaroon sila ng mga magulang na makadiyos. May takot sa Diyos, sumusunod sa Diyos, naglilingkod at sumasamba sa Diyos. Mapalad ang mga anak ng kanilang mga magulang ay mga mananampalataya na may takot sa Diyos at meron pong pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Dahil unang-una silang makikinabang sa pananampalatayang taglay ng kanilang mga magulang. Tulad ni Timothy. And then, pagkatapos, sa ikalawang Timothy, 2 Timothy, chapter 3, tingnan sa talatang 15. Ito naman ang sinabi ni Pablo kay Timothy. At mula sa pagkasanggol, sanggol pa lang o bata, ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagdunong sa iyo, sa ikaliligtas, sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Paano nalaman ni Timothy ang daan ng kaligtasan? Dahil sa kanyang ina at lola. Nalaman niya ang banal na kasulatan na nakapagdunong kay Timoteo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Again, sinong nagturo sa kanya? Ang kanyang pinakamamahal na ina at lola. Kaya si Timothy naligtas. You see that? Nagkaroon siya ng kaligtasan kay Kristo. Alam nyo, lubhang nakapanlulumo at masasabi natin kahambal-hambal, marami sa mga ina, binihisan nila ang kanilang mga anak, binigyan ng magandang higaan, binigyan ng mga masarap na pagkain, pero kakaunti o halos wala nga ang pag-aalagang espiritual. Ang isang tunay na Kristiyanong ina ay palaging naglalaan o nagbibigay para sa pangangailangang espiritual ng kanyang mga anak.
gayon din para sa kanilang pangangailangang pisikal. Hindi lamang pangangailangang pisikal ang dapat ibigay sa mga anak, higit sa lahat pangangailangang espiritual. Ang mapagmalasakit na ina ay maagang nagsisimula sa pagbabahagi ng kanyang pananampalataya sa kanyang mga anak. So, umpisa pa lang ng kanilang murang kaisipan ay sinisikap niya ng ipunla, itanim sa kanilang mga isipan ang salita ng Diyos. Pinangangalagaan na niya ang pangangailangang espiritual ng kanyang mga anak. Sinisikap niyang huwag hayaang lumipas ang gabi nang hindi nagbabasa ng kwentong Biblia o kwento sa Biblia bago matulog. Itinatanim niya ang kautusan ng Diyos sa kanilang murang isipan gabi-gabi. Marami sa mga salita o katuruan ang maaaring makalimutan ng mga anak. Pero ang impresyon, the impression na iniwan ng ina, kailanman ay hindi mabubura. Isang batang babae ang nakahiga sa higaan. Siguro mga 10, 11, 12 taong gulang. Nagkaroon siya ng isang karamdamang nakamamatay na hindi niya alam. Nag-iisang anak lang siya at idolo ng kanyang mga magulang. Nakuha niya lahat ng gusto niya. Palibhasa, nag-iisang anak lamang ay talagang laki sa layar. Walang anumang kanyang ginusto ang hindi ibinigay ng kanyang mga magulang. So, nung araw na yun, tinawag ang doktor at pagkatapos sinuri siya. At pagkatapos suriin, ang may sakit na dalaginding ay bumulong yung doktor sa tainga ng kanyang ina. Naramdaman ng dalagita ang sinabi ng doktor sa kanyang ina. Bagamat di naman niya narinig, pero nahalata niya na. Kaya sabi niya sa kanyang ina, "Ina, tinuruan mo ako kung papaanong sumayaw. Tinuruan mo ako kung papaanong manamit ng maayos. Tinuruan mo ako kung papaano mag-uugali sa mundo. Pero isang bagay ang hindi mo naituro sa akin. At iyon ay kung papaano mamatay." Natatakot po ako. Kaawa-awang bata. Hindi niya alam kung paano mamatay. Ang isang mabuting ina ay magtuturo sa kanyang anak kung paano mamatay. At yan ay sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, ang tagapagligtas. Ang isang mabuting ina, ituturo niya at ipakikilala niya kung sino si Hesukristo. Siya ang anak ng Diyos, siya ang Misaya, siya ang Panginoon at kaisa-isang tagapagligtas. Na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, naremedyohan niya ang napakalaking problema ng sangkatauhan. Napakalaking problema ng tao, ang kasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, ang dugong nabuhos sa krus ay meron pong kapangyarihan na maghugas at maglinis ng anumang uri ng kasalanan. Malaki man o maliit, mabigat man o magaan. Baliwala yan kay Jesus Christ. Because the blood of Jesus Christ has power to cleanse any kind of sin. Jesus Christ is the only Lord and Savior, sent by God the Father to be the Redeemer of His people. Kaya may pag-asa ng kaligtasan.
Ang kapatawaran ng kasalanan ay posible dahil sa kanyang anak na si Kristo. Kaya't ang sino mang magsisisi, sino mang aamin ng kasalanan, sino mang tao nakikilalanin niya ang kanyang kasalanang nagawa laban sa Diyos, siya'y patatawarin ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo sa krus. At ang sino mang maglalagak ng kanyang tiwala kay Kristo bilang kanyang tagapagligtas at Panginoon ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung kanyang paniniwalaan si Jesus, kung kanyang paniniwalaan si Kristo, kung kanyang tatanggapin ang mga aral, mga katuruan ni Kristo, at pasasakop niya ang kanyang sarili sa ilalim ng pamamahala ni Kristo, babaguhin siya. Magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Well, siyempre, of course, yan ay magagawa lamang ng isang tao sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. At walang sino mamagawa niya kundi sa pamamagitan lang ng biyaya ng Diyos. Yan ang isang mahalagang aral na hindi naituro ng ina sa kanyang dalaginding na anak na mamamatay na. Awa-awa. Mga nanay, nangungusap ako sa inyo ngayon. Mga ina ng tahanan, kausapin ninyo ang inyong mga anak tungkol sa napakagandang plano ng Diyos ng kaligtasan. Ituro nyo sa kanila, ipakilala nyo sa kanila ang Diyos, ipakilala nyo sa kanila si Jesucristo, ang Panginoon, Hari at Tagapagligtas. Basahan mo sila ng Bible. Basahan mo sila ng mga kwentong Biblia. Manalangin ka kasama nila at turuan sila ng mabubuting bagay. Huwag niyong kaligtaan ang inyong tungkulin bilang mga ina ng inyong mga anak. May God bless the message in our hearts. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, dakila, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong mga salita, inayag sa amin. Salamat, Panginoon Diyos, sa kaliwanagan, sa katotohanan. Napakaganda ng iyong aral, napakaganda ng iyong katuruan. At napakapalad naman namin na pinayag mo sa amin ito at pinaunawa. At naway naging challenge ito sa lahat ng mga kababaihan, lalong-lalo na sa mga ina ng tahanan. Sa mga may anak, huwag nilang pababayaan ang kanilang mga anak. Ito ang mahalaga nilang ministry. Ito ang mahalaga nilang papel na dapat nilang gampanan ng may buong katapatan at pag-ibig. Kaya pinapanalangin namin ang mga nanay, ang mga magulang, ang mga ina ng tahanan. Tulungan sila, Panginoong Diyos, na magampanan ng may buong kahusayan, kasipagan, katapatan at pag-ibig ang kanilang mga God-given role. Patuloy kaming turuan, Panginoon, upang malaman namin kung ano po mga dapat namin gawin sa aming buhay dito sa lupa, upang sa pagharap namin sa inyo, Panginoong Diyos, hindi kami haharap sa inyo ng kaya-haya. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, Panginoong Diyos. Patuloy kami paalalahanan ng inyong mga aral, ng iyong mga mahalagang katuruan, ng iyong mga kautusan, ipaunawa niyo sa amin, Panginoon. I-preserve niyo ang aming sambahayan. Protektahan laban sa masama. Huwag kaming mabiktima ng kasamaan ng mundong ito. I-preserve niyo ang aming mga anak sa purity, sa aral at sa pamumuhay. Makasunod sana kami sa inyong mga lituntunin, kautusan at katuruan. Mahabag kayo sa amin. Patuloy kami paalalahan ng Panginoong Diyos at sa biyaya po ninyo magampanan namin ang aming mga tungkulin. Pinapanalangin namin ang aming mga anak. Nagpipray namin ang kanilang salvation, Panginoong Diyos. Pagkabagin yung kanilang mga puso, makilala nila ang anak na si Jesucristo. Matuto sila magtiwala sa Panginoong Jesus. Bigyan sila ng pananampalataya upang magawa nilang
manalig sa Panginoon Jesus, magtiwala sa Kanya, panghawakan ng Kanyang mga pangako na walang alinlangan. Maawa kayo sa mga kaluluwa ng aming sambahayan. Pinapanalangin namin ang kanyang salvation. Tulungan silang mabuksan, tulungan silang maliwanagan ang Panginoon Diyos. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak, pagpalain niyo mga iglesia, at pinapanalangin namin, Panginoong Diyos, ang mga kapatid po namin may mga karamdaman, tulungan niyo sana sila, kawaan. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na lumakas muli ang mga katawan, upang sila po ay makapagpatuloy ng paglilingkod sa inyo. Kapag ka na malakas naman katawan nila, nawa nilang kalilimutan. Yung kalakasan na ibinigay nyo sa kanila, gamitin nila yan sa pagsunod, paglilingkod sa inyo. Maraming salamat po aming Diyos. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon tagapagligtas na si Yesu Cristo, ito po ang aming dalangin. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Maupo muna ho. Bigyan na natin ating mga announcement. Itong nakarang linggo, malungkot. Kasi ilan ang mga namatay. Puro mga patay ang mga balita na dumating sa atin. Una-una yung aming kaibigang pastor, si Pastor Fred Astillero ng Bible Baptist Church Alaminos, Laguna, ay pumanaw na. Biglaan ang kanyang pagpanaw. Tapos ang ating kapatid naman, si Brother Efren ng Sariaya, Quezon, kinuha na rin ng Panginoon. Pumanaw na rin. Biglaan din. Tapos, ilang araw lang, nabalitaan ko na yung aking namang tiyahin. Asawa ng kapatid ng aking ina. Ang asawa niya ay kapatid ng aking nanay, pumanaw na rin. Pero meron na rin siyang sakit at may katandaan na rin. So, kailangan namin pumunta doon sa Burol. Ngayon pa man ay pag-pray po natin mga kapatid, yung naiwang pamilya ni Brother Efren. Nauna na yung ating kapatid. Kinuha na ng Panginoon. Nakakalungkot man, pero sa kabilang banda naman, alam naman natin mga kapatid na masaya na si Brother Efren. Ando na, nakita na sila ni Brother Lino. Nagpe-fellowship na silang dalorot, masaya na eh. Puri ng Diyos. Pag-pray natin yung naiwang pamilya ni Brother Efren, kanyang asawa, anak. Tandaan niyo po mga kapatid, si Brother Efren, 2 lang anak, isang babae, isang lalaki. Nauna na ho yung anak niyang lalaki. Kaya yung mag-ama, wala na. Natira na lang mag-ina. Ayun. So, ngayon siguro ay yung worship service nila doon ginaganap sa tahanan ni Brother Efren. At bukas, punta po kami doon. Kaya baka huling gabi na ho ng burol ni Brother Efren doon bukas. Sa Martes, ililibing na ho siya. Kaya panalangin po natin. So, uso na ngayon ang namamatay. Namamatay. Anyway, tayo naman, hindi naman takot sa kamatayan eh. Yan na nga hinihintay nga natin. Kung hindi man kamatayan, rapture. Diba? Kasi gusto na ho natin makasama ng ating Panginoon. At tayo naman ay merong kumpiyansa at tiwala. Meron tayong kasiguruhan na to be absent from this body is to be present with the Lord. Ang mawala sa katawang lupang ito ay nangangahulugan ng pagsasama na natin kay Kristo Jesus. Sapagkat
tayo po ay nakatamo na ng kapatawaran ng ating mga kasalanan, kinikilala natin na si Yesu Kristo ang ating tagapagligtas. At naniniwala at nananalig tayo na tayo kanyang pinatawad na sa ating mga kasalanan. Dahil sa kanyang kamatayan sa krus at muling pagkabuhay. Yan ang ating pag-asa. That's our hope. Tawag dyan ay blessed hope in Jesus Christ. Okay? So, magpanalangin na lang po tayo. Kaya, kung nais siya pong sumama bukas, God willing, kami ay pupunta ho doon. For the funeral service last night. Okay. Siguro mga 5 o 6, between 5 to 6. Punta po kami doon. Mas kinabukasan, babalik kami para sa libing ni Brother Efren. Okay, so yun po mga kapatid. Maraming salamat po at sa lahat ng mga sumubaybay na ating live stream, maraming salamat. Naway naging pagpapala sa inyo ang mensahe ng ating Panginoon Diyos. God bless you all. Mamaya, balik po kayo. Meron pa po tayong pananambahan. Yes, Warren? Wala. Alam ko meron kang gustong sabihin o idagdag. Okay, anyway. So, yan po. Tapos na ang ating pananambahan. Pagpalain tayo ng ating Panginoon Diyos. Salamat po. Nakalis na si ano? Si Simba? Si Helen po. Si Para Helen? pong sa Wednesday. Sa Wednesday pa. Si ano lang po ay nakakapala na.